mainit na balita ngayong tanghali. Super Typhoon Egay lalo pang lumakas. Mata ng bagyo maaaring maglandfall sa Batanes o sa Cagayan ayon sa Pag-asa. Probinsya ng Cagayan at Batanes, pinaghahandaan na ang posibleng pananalasa ng Super Typhoon Egay. Libo-libong mga pasahero stranded sa mga pantalan dahil sa masamang lagay ng panahon. Mga accomplishment ng unang taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ibinida sa kanyang ika-2 SONA kahapon. Pero PBBM nakukulangan pa sa mga nagawa ng kanyang administrasyon. At deadline ng SIM registration hanggang ngayong araw na lamang. Mga SIM na hindi may rerehistro, sisimulan ng i-deactivate mamayang alas 12 ng umaga ayon sa DICT. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 25, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kasunod ng tuluyang pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court, inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tututukan ng pamahalaan ang kampanya laban sa iligal na droga. Nangako rin ito na lilikha ng mas maraming trabaho at bagong infrastructure projects. Narito ang ulat ni Nel Maribuhok. May bagong mukha ang kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Sa kanyang ika-2 State of the Nation address, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtutuunan ngayon ng kanyang pamahalaan ang rehabilitasyon, pagbuwag sa iligal na aktibidad at paglaban sa mga sindikato ng droga. Handa rin niyan tanggapin ang pagbibitiw sa pwesto ng mga tiwaling opisyal na sangkot sa iligal na droga. We will relentlessly continue our fight against drug syndicates, shutting down their illegal activities, we will shut down their activities and dismantle their network of operations. Unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. I will be accepting their resignations. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., ang pahayag na ito ng Pangulo ay nangangahulugan lang na seryoso ito na labanan ng iligal na droga. Ang sinabi nga yung bagong muka, ibig sabihin before nakakonsentrate tayo sa police, sa PIDEA, sa NBI, that is what is known as supply reduction. Equally important sa supply reduction is what we call the demand reduction. Bago pa mamabiktima ang mga anak natin, may programa na ang mga ahensya ng gobyerno. Ang Dangerous Drugs Board, tinatap ang mga civil society, ang simbahan, ang komunidad, ang mga magulang. In short, is a whole of the country approach. Tiniyak din ng Pangulo na tinutugunan na ang suliranin sa job mismatch at ang naging problema sa maritime industry sa pamamagitan ng patuloy na reskilling at upskilling. The bane of the mismatch between jobs and skills among our workforce is being rectified through strengthened government, industry, labor, academic partnerships and the continuous reskilling and upskilling training programs that we have put before our workforce. Maging ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers ay binigyan ng kagyat na atensyon kasama na ang nabinbing sweldo at iba pang suliranin ng Filipino workers sa Kingdom of Saudi Arabia. Dapat ihanda ng ating departamento kasama ng TESDA yung mga pangangailangan sa manggagawa, no? Ng mga nagbubukas, ng mga bagong investment at yung mga expansion ng mga umiiral na mga kumpanya. At sana makita natin na talagang bumilis ang pagdami ng bilang ng mga hanap buhay. Iniulat rin ng Pangulo ang mga nasimula na infrastructure projects sa ilalim ng Build Better More program na makatutulong sa pagpapabuti ng physical connectivity, digital connectivity, health at energy. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, ipinapakita rito ang lawak ng obligasyon ng kanyang ahensya. He made mention of many projects, including flagship projects, yung to provide connectivity to the islands. Malalaki yung mga projects na yan.
And plus yung mga farm-to-market roads to support yung food security program of the President. So, school building program, which is big. And lahat ng mga other infrastructure projects with other agencies, including yung mga roads to tourism destinations, nandoon din sa amin. So it's a big job for the infrastructure sector to implement. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagkaroon ng chance interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi nito na ang ilang detalye ng kanyang mga inilahad ay ipapaubayan niya sa kanyang mga kalihim. At sa pangkalahatan, sinabi ng Pangulo na bagamat marami-rami na ang nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 1 taon, tingin niya ay malayo pa ang kanyang tatahakin upang matupad ang lahat ng kanyang ipinangako sa taong bayan. There was just so much to go through. So, but I think we got most in. But we have the post-SONA interviews. So, the details the secretaries will do. Sir, happy naman kayo sa na-report na achievement, sir? Kulang pa. Kulang pa, sir. Anong kulang, sir? Anong kulang? Lahat kulang. Lahat. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bilang na ang mga araw ng mga hoarder at smuggler ng mga produktong agrikultura sa bansa. Ito ang babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA. Samantala, ipagpapatuloy naman ng Marcos administration ang pamumuhunan ng pamahalaan sa mga proyektong infrastruktura. Narito ang report ni Rosa Licoz. Matagal nang suliranin ng Pilipinas ang mga mapagsamantala sa sektor ng agrikultura. Kaya naman sa kanyang ikalawang State of the Nation Address, tinuligsa at nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagtatago at nagpupuslit ng mga produktong agrikultura. Ang mga ito anya ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at paghihirap ng mga magsasaka at mga mamimili. Pagtitiyak ng Presidente, tutugisin ang mga ito at sasampahan ng kaukulang kaso. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Upang ibayo namang matulungan ng mga magsasaka, inayos ng pamahalaan ng Geo-Agri-Map ng farm-to-market roads ng buong bansa upang maidugtong ang mga sakahan sa pamilihan. Mayroon ding dagdag na 600 kilometro ng farm-to-market roads ang inilatag sa iba't ibang panig ng bansa. Patuloy namang mamumuhunan ng gobyerno sa infrastruktura tungo sa pagpapalago ng ekonomiya ayon kay Pangulong Marcos. Dagdag pa ng Presidente, mayroong 174 na proyekto sa ilalim ng programang ito na pakikinabangan ng buong bansa. Partikular na nakatuon ng flagship projects sa physical connectivity, water resources, agrikultura, health, digital connectivity at energy. Our infrastructure spending will stay at 5 to 6% of our GDP. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. Samantala, iginiit naman ni PBBM na epektibo ang ipinatutupad na independent foreign policy ng kanyang administrasyon. Our independent foreign policy, a friend to all and enemy of none, has proven effective. Anya, sa pamamagitan nito, nakalikha ang Pilipinas ng strategic alliances sa mga tradisyonal at bagong partners sa international community. Ipinagmalaki rin nitong sa pamamagitan ng foreign trips ng kanyang administrasyon na ipromote ang interes ng bansa at nakakalap ng tinatayang total investment value na nagkakahalaga ng 3.9 trillion pesos. May potensyal din itong makalikha ng nasa 1,075,000 mga trabaho. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang i-release ang matagal nang nabimbing allowance at benepisyo ng mga health worker na nagsakripisyo sa serbisyo lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang detalye sa report ni Joanne Nano.
Sa kanyang ikalawang ulat sa bayan, nagbigay ng kasiguraduhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matatanggap ng mga health worker ang pinakahihintay na COVID-19 allowance at iba pang mga benepisyo. Tiniyak ng presidente na maibibigay pa rin ng pamahalaan ang matagal nang naipangakong allowance sa mga health worker na nagserbisyo at nagsakripisyo lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Upang masuklian naman natin ang naging sakripisyo ng ating mga health workers sa pribado at pampubliko ng mga ospital nung nakaraang pandemya, ipapamahagi na sa kanila ang kanilang COVID Health Emergency Allowance at iba pang mga nabinbing benepisyo. Bukod sa pagre-release ng nabingbing allowance, iniulat rin ni PBBM ang ginagawang expansion sa medical at nursing education programs upang tugunan ang kakulangan ng mga health workers sa bansa. Ayon sa Pangulo, nakapaglagay na rin ang pamahalaan ng mga doktor sa nasa halos 200 mga munisipyo sa bansa at pupunan pa rin anya ang natitirang 19 na mga bayan na wala pa ring rehistradong manggagamot. Ipinagmalaki rin ito ang anyay patuloy na pakikipag-partner ng pamahalaan sa mga private sector at primary care providers upang mai-enroll sa PhilHealth ang mga Pilipino. Ayon sa hangarin na ang lahat ng Pilipino ay makakakuha ng serbisyong pangkalusugan. Sa ngayon, mahigit 93% na ang kasapi sa PhilHealth. Sa pinagandang konsulta package ng PhilHealth, 21 klase ng mga gamot at 13 laboratory service ang ibibigay ng libre. Ngayon, meron na tayong mahigit 2,000 konsulta center sa buong bansa. Ang bilang na ito ay mas marami ng 35% mula nung nakalipas na taon. Napababa na rin anya ang presyo ng mga pangunahing gamot, partikular na ang medication para sa mga may sakit gaya ng cancer, diabetes, hypertension, mental illnesses at kidney diseases. Kamakailan lamang ay pinalawak pa ng PhilHealth sa 150 days ang dating 90 days na libreng dialysis session. Kasama rin anya sa naging achievement ng PBBM administration ang pagpapatayo ng mga specialty clinic at iba pang treatment facilities. Muli namang umapela ang Pangulo sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak upang maiiwas sa mga ito sa pagkakasakit at mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbukas na rin kahapon ang second regular session ng 19th Congress. Nasa 20 legislative measures ang target na maipasa ng 19th Congress bago magtapos ang taong 2023. Narito ang report ni Janice Inhente. Pagtutuunan ng pansin ng Kamara ang mga problema sa sektor ng agrikultura na lalong nagpapahirap sa mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Sa pagbubukas ng sesyon kahapon, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kapwa mambabatas na kailangan mabigyan ng solusyon ito sa lalong madaling panahon upang matigil na ang pagpupuslit ng asukal, bigas at sibuyas na nagiging sanhi ng pagkalugi ng mga Pilipinong magsasaka. Cultural sector in the soonest possible time. We will redouble our efforts to stop the smuggling of rice, sugar, and onions, which harms our farmers' competitiveness and disrupts the agricultural value chain. We shall safeguard our farmers' interests, ensure equitable market conditions, and foster sustainable farming methods to ensure our nation's food security. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na palalakisin pa nila ang Strategic Agricultural and Fisheries Development Zone upang matiyak na malalabanan nito ang problema sa smuggling. These zones will not only reinforce our fight against illegal unreported and unregulated, but also promote responsible fishing practices, safeguard our marine resources, and support the livelihoods of our fisherfolk. Bukod sa pagtugon sa problema sa agri-smuggling, 20 legislative measures din ang prioridad ngayon na maipasa ng Kamara bago magtapos ang taon 2023. Ang mga ito ay may kaugnayan sa pagtugon sa kahirapan, pagpapaunlad ng ekonomiya, pagsusulong ng healthcare services at paglikha ng mga trabaho sa bansa. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati sa SONA kahapon,
Binitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga katagang dumating na ang bagong Pilipinas. Nauna nang inilunsad ni PBBM na ang bagong Pilipinas ang siyang magiging governance brand ng kanyang administrasyon. Sa kabuuan, tumagal ang talumpati ng Pangulo kahapon sa loob ng 1 oras at 10 minuto kung saan idinetalye nito ang mga accomplishment ng gobyerno sa nakalipas na 1 taon. Every Filipino has unanimously risen to the challenge that we have made to them to be part of our nation's future. Handa silang maghandog ng tulong dahil mahal nila ang kanilang kapwa Pilipino at mahal na mahal nila ang Pilipinas. And thus, with this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Samantala, binati naman ni Vice President Sara Duterte si PBBM sa anyay matagumpay at nakaka-inspire nitong panunungkulan. Sa pamamagitan niya ito ay marami pang mga kapwa-opisyal ng gobyerno ang mahihikayat na pagbutihan pa ang kanilang trabaho at maisakatuparan ang mga naipangako na para sa bayan. Ilang panukalang batas ang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2 kapulungan ng Kongreso na maisabatas. Samantala, masaya naman ang ilang mambabata sa kanilang narinig sa ikalawang sona ng Pangulo. Narito ang report ni Harleen Delgado. Kasabay ng pagbubukas ng second regular session ng 19th Congress, 16 na panukalang batas ang hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ng Senado at Kamara. Ito ang buwis sa single-use plastics, value-added tax sa digital services, rationalization sa mining fiscal regime, motor vehicle users charge o road users tax, reforma sa military and uniform personnel o MUP pension, amyenda sa Philippine Fisheries Code, anti-agricultural smuggling Act at Cooperative Code. Nais din ng Pangulo na magkaroon ng bagong Procurement Act at Auditing Code ang gobyerno. Kabilang din sa hiniling ni PBBM ang Anti-Financial Account Scamming Act, Tatak Pinoy Law, Blue Economy Law, pagpapadali sa pagbabayad ng buwis, LGU Income Classification at Philippine Immigration Act. 4 dito ang kabilang sa 20 priority bills na tinukoy na ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Bukod dito, sinabi rin ng Pangulo na patuloy ang pakikipagtulungan sa Kongreso para sa panukalang Department of Water Resources Management para masolusyonan ang issue sa supply ng tubig sa bansa. Makikipagtulungan tayo ng mabuti sa Kongreso para sa mga mahalagang batas na kinakailangan para sa ating tuloy-tuloy na pag-ahon. Ang ilang senador satisfied naman nila sa kanilang narinig sa Pangulo. Mahaba, pero kompleto. Very comprehensive. Ang daming areas na kinover at napakaganda po. At least yung aking wish ko lang na dapat sana mabanggit niya ay nabanggit niya. Ito yung about the problem on illegal drugs. Si Senator Juan Edgardo Sonny Angara naniniwalang doable naman ang mga hiniling na panukalang batas ni PBBM, pero aminado itong magiging hamon ang ilan sa mga ito gaya ng bagong Government Procurement Act. It will go through a lot of refinements kasi very technical nga yung subject matter niya. Comprehensive naman siya, marami siyang natakal na events, yung mga mahalaga palagay ko na-cover naman niya. Si Senator Christopher Bongo, kinilala ang naging pagbanggit ng Pangulo sa sektor pangkalusugan, partikular na ang pagbibigay ng emergency allowance at benepisyo na hindi pa rin nabibigay sa mga healthcare worker na nagsilbi sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. I am hopeful na may sakatuparan po itong mga pangakong ito. Informative naman para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang sona ni PBBM, pero may mga nais-anya siyang marinig sa Pangulo na hindi nabanggit, gaya ng panukalang aumento sa minimum wage at detalye sa paglikha ng trabaho sa bansa. Ako, I have my doubts dun sa employment rate kasi it's too high. Marami pang kailangan gawin. The true state of the nation is that we still need to do a lot of things. Okay? And even if nasa minority kami, we are willing to cooperate, but to cooperate critically.
Itinuturing naman na striking ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang naging banta ni PBBM sa mga agricultural smuggler. Pero hindi pa kumbinsido ang senador sa mga inilatag na achievement ng Administrasyong Marcos at sa mga naging pangako nito. And speaking of asukal, isang po sa mga pangunahing bilihin pagkain na in-enumerate ng Presidente na di umano bumaba na ang presyo, pero hindi pa talaga nangyayari. Walang masyadong konkreto pa eh. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabilang din sa nabanggit sa talumpati ng Pangulo ang tungkol sa panghihikayat sa mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. Inayunan din ng ilang opisyal ng pamahalaan ang panukala ni PBBM na amnesty para sa rebel returnees. Narito ang report ni Dante Amento. Isa sa highlights ng ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang pagkakaloob ng amnesty sa mga rebel returnee. Hiningi rin ng Pangulo sa Kongreso ang suporta para sa reintegration ng mga individual na napilitang gumamit ng armas para maiparating at maiparamdam sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing. To complete this reintegration process, I will issue a proclamation granting amnesty to rebel returnees, and I ask Congress to support me in this endeavor. Naniniwala naman ang ilang kasapi ng gabinete na makakaengganyo ito ng mas maraming rebelde na magbalik loob sa gobyerno. Magandang hakbang din ito ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro upang mapagtuunan na ng pamahalaan ang external defense ng bansa. Huhubugin niya ang proklamasyon, natural kung sino ang pwedeng mag-qualify dito para sa ganon makatugon na tayo ng pansin sa external defense. Yes, nandun na po sa Odesla and I'm so happy that it was announced by the President and we're looking for it. Kausap niya yung mga tao, nakikita niya problema. Tingin ko sa kanyang paghuhusga, this is the missing link para makumpleto na ang tunay na kapayapaan. Pero hindi kumbinsido ang ACT Teachers Party List na amnestiya ang paraan upang makamit ang tunay na kapayapaan sa bansa. Para sa kanila, kailangan pa rin ang peace talks para maresolba ang tunay na ugat ng kaguluhan. Well, sa mga MILF, MNLF ay okay tayo dyan. Ito kasi dun sa sinasabi niyang siguro mga NPA at iba pang mga CITG, mas maganda na magkaroon talaga ng tunay na peace talks para ma-address talaga yung cause of armed conflict. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang naitalang untoward incidents ang Philippine National Police sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay National Capital Region Police Office Police Brigadier General Jose Melencio Nartates, tahimik at naging maayos sa pangkalahatan ang sitwasyon mula simula hanggang matapos ang talumpati ng Pangulo. Narito ang report ni Lea Ilagan. Maayos na nagsimula at natapos ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon kay National Capital Region Police Office Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates, umaasa sila na ganito na ang magiging senaryo sa bawat zona taon-taon. This is generally peaceful. We can make it is a burador natin sa susunod na zona because yearly meron zona. And perhaps we can improve. For example, hindi namin trabaho, of course. Our coordination with the LGU. Kanina, they left the streets with a lot of mess. Yung mga pulis natin, sila na ang tumulong dun sa paglilinis. Tag-ulan pa naman ngayon. Yun ang magpapabara ng kalsada. Sumunod rin sa halos lahat ng patakaran ang mga grupong pinayagang magsagawa ng kilos protesta. Wala rin aniyang naitalang lumabag sa umiiral na gun ban, bagamat may 2 pulis na nasugatan dahil sa bahagyang pakikipaggirian sa mga rallyista. Binigyang katwiran din ni General Nartates ang umano'y pag-videoke ng mga pulis o ang paggamit ng live band. Ayon sa General, pampataas ito ng moral ng kanilang mga tauhan na noong Sabado pa naka-duty at nagbabantay.
Wala akong nakikitang videoke or nambubuli, yung ba ang word. In fact, pwede nga natin patugtugin yung marching band natin dito. We have 3 marching bands and about several combo band. Of course, pang-entertainment natin or pampasigla sa ating mga kapulisan yon. And it is not intended for anybody except for, of course, marching band. Samantala, pinag-aaralan naman ng Quezon City Police District na kasuhan ang mga rallyista na nagsunog ng FEG sa kahabaan ng Commonwealth kahapon dahil sa paglabag sa environmental law. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na itinuloy pa ng grupong Manibela ang natitira pang 2 araw na tigil pasada. Base sa post sa kanilang official Facebook page, sinabi ng Transport Group na suspendido na ang tigil pasada dahil balik trabaho na ngayong araw ang mga empleyado ng gobyerno. Ito ay bilang konsiderasyon na rin sa pakiusap ng mga commuter group bunsod ng banta ng malakas na pag-ulan na dulot ng bagyo. Matapos ang kanyang ika-2 State of the Nation address kahapon, bibiyahe naman ngayong araw patungong Malaysia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 3-day state visit doon. Inaasahang makikipagpulong si PBBM sa mga business leader. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na posibleng talakayin ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Malaysia ang Maharlika Investment Fund. Balita. Muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Nasa 1 peso and 35 centavos na madaragdag sa kada litro ng gasolina, habang 45 sentimos naman sa diesel at 35 sentimos sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ay bunsod ng production cuts ng Saudi Arabia at Russia, pati na ng humihinang ekonomiya ng China at paghihigpit ng crude supply ng Estados Unidos. Ngayong araw na ang itinakdang deadline para sa SIM registration. Ayon sa National Telecommunications Commission, hindi na sila magbibigay pa ng panibagong palugit para dito. Ang mga subscriber na hindi makakapag-parehistro ng SIM ay magsisimulang ma-deactivate pagpatak ng alas 12 mamayang hating gabi. Base sa latest record ng NTC as of July 23, 2023, aabot na sa mahigit 105 million mobile subscribers ang nakapagparehistro na ng SIM o katumbas ng 62.65%. Mapapaso na sa darating na linggo, July 30, ang ipinataw na dagdag 60-day suspension kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Mamaya muli magsasagawa ng meeting ang House Committee on Ethics para pag-usapan kung ano ang magiging susunod na hakbang sa suspendidong congressman. Nauna nang pinatawan ng 60-day suspension si Congressman Teves noong Marso at inutusang umuwi na ng Pilipinas at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya hinggil sa nangyaring pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin bumabalik ng Pilipinas ang kongresista. Isa na namang kwento ng katapatan ang ipinamalas ng isang security guard sa Ninoy Aquino International Airport matapos itong magsauli ng napulot na bagahe na may lamang pera at alahas. Batay sa impormasyong ibinahagi ng Manila International Airport Authority o MIAA, sinasabing nakita ng security guard na si Mahmoud Mastul ang isang naiwang bagahe sa may arrival greeters ng NAIA Terminal 1. Agad itong humingi ng tulong sa MIAA Police at PNP Aviation Security na bahagi na rin ng kanilang SOP sa security. At nang makumpirmang ligtas ang bagahe, agad itong isinurrender ng guard sa Lost and Found section at kinontak ang may-ari na si Miguel Carpio upang maisauli ang kanyang gamit.
Lalo pang lumalakas ang Super Typhoon Egay habang papalapit ito sa may area ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible rin itong maglandfall sa Cagayan o sa mga isla ng Batanes, kaya naman pinaghahanda na ang mga residente sa mga nabanggit na lugar. At para sa update kaugnay sa Super Typhoon Egay, yan ang ihahatid ni Ray Pelayo live. Ray, kailan posibleng maglandfall itong bagyo? Aga bukas ng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga yung ina-expect natin na landfall itong bagyong si Egay dyan sa may Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga, o at least ng umaga ito namataan sa layong 270 kilometers sa may silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay ito lakas ng hangin na 185 kilometers per hour. Pagbukso na abot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Dahil dyan ay nakataas na ngayon ang wind signal number 4 sa northern portion ng mainland Cagayan, particular yung area ng Santa Ana. Ang wind signal number 3 naman ay nakataas sa Babuyan Island, yung northern at eastern portion ng mainland Cagayan, yung northeastern portion ng Isabela, at yung northern portion ng Apayao. Ang signal number 2 ay nakataas sa Batanes, sa nalabing bahagi ng mainland Cagayan, sa nalabing bahagi ng Isabela, Quirino, yung northern portion ng Nueva Vizcaya, yung nalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, yung northern portion ng Benguet, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, at yung northern at central portion ng Aurora. Ang wind signal number 1 naman ay nakataas sa La Union, Pangasinan, nalabing bahagi ng Benguet. Sa nalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, yung nalabing bahagi ng Aurora, yung lalawigan ng Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Sa Metro Manila, signal number 1 din. Sa Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island at Ticao Island. Sa area yan ng Masbate. Ayon sa Pag-asa, yung mga lugar na nakataas ang wind signal, lalo na yung sa number 4 and 3, ay magiging masungit ang panahon sa mga susunod na oras. At kung mananatili sa Super Typhoon category, itong bagyong si Egay ay posibleng magtaas ng wind signal number 5 dyan sa may extreme northern Luzon, particular sa may Batanes, o yung mga lugar na posibleng daanan nitong mata ng bagyong si Egay. Sa Huwebes naman, inaasahang lalabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyo. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Pinaghahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Cagayan ang posibleng pananalasan ng Super Typhoon Egay sa kanilang lalawigan. Kaugnay nito, kasalukuyan ng nagsasagawa ng monitoring at positioning ang Philippine Coast Guard, Cagayan, partikular na sa mga lugar na maaaring maapektuhan sakaling maglandfall ang Super Typhoon sa probinsya. Mula sa Nueva Ecija, may report si Alan Manansala live. Alan, ano na ang latest sa ginagawang paghahanda ng Cagayan Province sa posibleng pagtama nitong Super Typhoon Egay? Puspusan nga ang pakikipagkoordinasyon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan Provincial Government sa mga residenteng tatamaan at posibleng tamaan nitong Super Typhoon Egay. Gayunpaman, Ella, nandito pa rin ako ngayon sa Nueva Ecija kung saan nadat na natin ang mainit na panahon at kaakibat niyan ang malakas na hangin. Gayunpaman, Ella, ang northern part na ito ay tatahakin natin papuntang Cagayan. Pero kanina, Ella, sa pagkuha natin ng ilang mga impormasyon, nagsasagawa na ngayon ng koordinasyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residente ng bayan ng Alcala para sa gagawing preemptive evacuation sa posibleng magiging epekto ng Super Typhoon Egay na maaaring maranasan sa probinsya ng Cagayan. Sa pagtaya ng Pag-asa, isa ang bayan ng Alcala na maaaring makaranas ng matinding hagupit ng bagyong Egay at ngayon nga ay nasa ilalim na ng Typhoon Signal number 3.
maging ang Philippine Red Cross ay naghahanda na rin ng kanilang mga marked vehicle na maaaring gamitin sa panahong ito ng may bagyo. Maging ang mga gamot at medical equipment sa oras ng kailanganin ng mga residenteng malalagay sa peligro habang nananalasa ang bagyo. Nakahanda na rin ang Humanitarian Assistance at Disaster Response Team ng 17th Infantry Battalion Philippine Army na nakabase sa Bangag Sub-Capital Lalyo upang tulungan ang mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Monitoring at positioning naman ang ginagawa ng Philippine Coast Guard Cagayan Station sa kanilang Area of Responsibility o AOR, partikular sa bayan ng Santa Ana, Claveria, Apari, at sa mga karatig na bayan upang paghandaan ang epekto ng bagyo. At mamaya, Ella, mga ilang oras pa ay makakarating tayo sa Cagayan kung saan doon makikita nating personal ang kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na yung maaapektuhan ng bagyong Egay. Ella. Maraming salamat, Alan Manansala. Pinagtutulong-tulungan ng iahon ng mga mangingisda sa Batanes ang kanilang mga bangka at inilipat sa mas ligtas na lugar bilang paghahanda sa Super Typhoon Egay. Ito'y upang hindi mawasak o anurin ng malalakas na alon ang kanilang mga sasakyang pangisda. Ang mga otoridad tumulong na sa mga residente sa pag-akyat sa mga bubungan ng mga bahay para maglagay ng mga tapangko o mabibigat na bagay. Naglagay na rin ang mga ito ng pangharang sa mga bintana. Ang mga hygiene kits at relief goods mula sa OCD at DSWD ay nakapreposition na rin. Bago pa manalasa ang Super Typhoon Egay, nagsagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ang Provincial Disaster para i-monitor ang mga delikadong lugar at precautionary measures na dapat gawin. Kabilang narito ang paghahanda ng mga search and rescue boats. Pinapaalalahanan ng mga residente na tiyaking nakatali ng maayos ang kanilang bahay para hindi tangayin ng malakas na hangin. Pinagbabawalan na rin ang mga mangingisda na pumalaot dahil sa malalaking alon. Sinuspindi na rin ng provincial government ang pasok sa lahat ng antas at level sa probinsya hanggang bukas maliban sa mga opisina na may kinalaman sa disaster operations at response. Sa ngayon, ramdam na sa isla ang malakas na hangin at ulan dulot ng Super Typhoon Egay. Inilikas na kaninang umaga ang nasa 14 na pamilya sa may Puerto Princesa City sa Palawan dahil sa nararanasan mga pag-ulan doon. Sa ngayon ay abot bewang na ang tubig sa lugar kaya dinala na sa mga evacuation center ang mga residente. Mula sa Puerto Princesa City, Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona live. Andy, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Puerto Princesa? Ramdam na rin ba yung itong Super Typhoon Egay? Ella, mula pa kagabi hanggang ngayon ay pabugso-bugso ang mga pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Ito yung kasalukuyang nararanasan dito sa Puerto Princesa at ilang munisipyo ng Palawan. Bagamat hindi kasama ang Palawan sa mayroong storm warning signal na ibinaba ng Pag-asa dahil sa Super Typhoon Egay, ay patuloy na nakararanas ng mga pag-ulan ang lalawigan ng Palawan. Bunso dito ay nakaranas ng pagbaha ang ilang mga barangay sa Puerto Princesa, kagaya ng Barangay Bakungan at Barangay Salvacion. Inilikas na rin ang nasa 14 na pamilya sa Purok 2, Barangay Salvacion sa lungsod ng Puerto Princesa dahil inabot na rin ng tubig baha ang kanilang mga bahay. Mula kaninang umaga ay hindi na rin madaanan ng National Highway sa Barangay Salvacion patungong norte ng Palawan dahil inabot na ito ng pag-apaw ng tubig. Ayon kay Kapitan Jerry Samosa ng Barangay Salvacion sa isang panayam dito, ay pinalikas na nila agad ang kanilang mga residente at pansamantalang dinala sa kanilang bahay. Kapag tumila ng ulan, ay agad nila itong ililipat sa mga itinalagang evacuation center. Samantala, nagdeklara na rin ng walang pasok ang mga eskwelahan sa bayan ng San Vicente at El Nido ngayong araw. Habang patuloy naman ang monitoring ng PDRRMO sa mga munisipyo ng Palawan at inihahanda ang mga pagkain sa mga pamilyang maapektuhan ng mga pagbaha. Yan muna ang latest live mula dito sa Puerto Princesa City, Palawan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona.
Magdamag na nakaranas ng pagulan sa probinsya ng Occidental Mindoro, bunsod ng Bagyong Egay. Sa bayan ng San Jose, pinasok na ng tubig baha ang ilang mga bahay. Gaya sa Barangay Bubog na kanikanya ng pagtaas ng mga gamit ang mga apektadong residente upang huwag mabasa. Inilikas naman ang mga residente sa Sitio Pandan, Barangay Claudio Salgado dahil sa abot leeg na tubig baha. Samantala, nanatili sa evacuation center ang mga residente sa Barangay Tagumpay. Ilang lugar din sa bayan ng Sablayan ang nakaranas ng landslide, bunsod ng tuloy-tuloy na pagulan. Nagdeklara ng class suspension ngayong araw ang ilang mga lokal na pamahalaan dahil sa masamang lagay ng panahon. Kabilang sa walang pasok ang Montalban at San Mateo Rizal, gayon din ang San Miguel Bulacan mula preschool hanggang senior high school level, mapa-public o private school. Habang all levels naman ang walang pasok sa Pasig City, Angeles City sa Pampanga, gayon din sa Rizal, Occidental Mindoro at Iloilo City. Kasama rin sa nagdeklara ng class suspension sa buong lalawigan ang Cagayan, Laguna, Ilocos Sur at Batanes. Bukod sa class suspension, wala rin pasok sa trabaho ang mga manggagawa sa Batanes at Cagayan, mapag-government o private offices. Kansilado ang ilang domestic flights ngayong araw, bunsod ng Bagyong Egay. Kabilang sa mga suspindido ang ilang Cebu Pacific flights, ang balikang biyahe ng Manila to Kawayan at Kawayan to Manila. Gayon din ang biyaheng Masbate, Naga, San Jose, Tuguegarao at Virac, Catanduanes. Ilang flights rin ng Philippine Airlines ang kansilado. Kabilang na ang biyahe Manila to Basco at Basco to Manila. Pati na ang Manila to Lawag at Lawag to Manila. Hindi rin muna makakabiyahe ngayong araw ang ilang Air Swift flights na biyaheng Manila to El Nido at El Nido to Manila. Gayon din ang biyaheng Coron at Romblon. Kansilado rin ang Sunlight Air Flight Manila to Busuanga at Busuanga to Manila. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga flight. Dahil sa banta ng Super Typhoon Egay, libu-libong mga pasahero ang stranded ngayon sa iba't ibang mga pantalan sa bansa. Mula sa Manila North Harbor, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, base sa monitoring ng PCG, nasa ilan na lahat ang stranded passengers sa mga pantalan? Magandang tanghali, Ella. Sa uling update ng Philippine Coast Guard, aabot na nga yan sa alos 10,000 at maaaring tagal pa ito habang papalapit na ng papalapit ng Bagyong Egay sa bansa. Kabilang sa mga lugar na apektado ay ang Bicol Region, Southern Tagalog Region, Eastern Visayas Region at dito sa National Capital Region. Sa kabuuan ay umabot na nga sa 9,682 ang mga stranded na pasahero, truck driver at pahinante sa iba't ibang pantalan sa bansa. Nasa 75 sasakyang pangdagat, 1,834 rolling cargos at 27 motor bangkas ang stranded. Pansamantala namang sumilong ang nasa 102 na sasakyang pangdagat at 61 motor bangkas dahil sa mga sama ng panahon. Narito ang mga pantalan na apektado dahil sa bagyo. Sa Bicol, 12 pantalan ang apektado, kabilang nga ang mga sumusunod. Sa Eastern Visayas, pantalan naman ito ay ang mga sumusunod. Nasa 26 na pantalan naman ang apektado. Region. Ito sa Manila North Passenger Terminal, nasa 400 ang naitalang stranded dito at yung iba nasa 2-3 araw nang nananatili dito. Ang problema, Ella, ang binigay sa kanilang mga schedule ay meron sa katapusan pa, meron after 5 days pa ang schedule. Kaya yung iba, hindi na sila makabalik ngayon doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. Meron galing ng Pampanga, meron galing ng
tayo dahil yung pera nila ay sakto na lamang. Dahil ipinangbili na nga nila ng ticket. Ang problema nila ngayon yung pagkain. Bagamat ang PTA, ang Philippine Ports Authority, nagbibigay naman ng rasyon ng lugaw dito para nga pantulong sa mga kababayan nating stranded. Nananawagan ngayon yung ating mga kababayan doon sa kumpanya, doon sa shipping company na bigyan sila ng tulong kahit man lang doon sa pagkain. Diyan muna ang latest live mula dito sa Manila Northport Terminal. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hindi na pinapapasok ng Philippine Coast Guard ang mga bus sa May Batangas Port na pupunta ng Mindoro, Katiklan, Masbate at Romblon dahil sa banta ng Super Typhoon Egay. Ayon sa PCG, kahapon pa lang ay nag-anunsyo na sila na walang biyahe ang mga barko sa Bantalan upang maiwasang ma-stranded ang mga pasahero sa pier. Mula sa Batangas City, kumuha tayo ng update kay Aris Silvestre live. Aris, kumusta yung sitwasyon ngayon dyan sa Batangas Port? Sa ngayon aga, wala na ngayon ang mga pasahero sa loob ng Pantalan at gayon din ang mga kargo dahil kansilado na ang lahat ng biyahe patungong Romblon, Katiklan, Masbate at Mindoro sa Batangas Port bunsod ng paparating na bagyong Egay. Simula pa kahapon aga ng tanghali ay kansilado na ang biyahe ng ilang shipping company patungong Romblon, Katiklan at Abra de Ilog sa Batangas Port bunsod ng paparating na bagyo. Kahapon po ng mga bandang mga alas 2 ng tanghali, nagkansela na po tayo ng mga biyahe ng papuntang Katiklan, Romblon, Occidental at Oriental Mindoro. Lang nag-abiso na ang Philippine Coast Guard Batangas sa mga bus company na huwag na magdala ng mga pasahero sa loob ng Pantalan upang huwag na ma-stranded ang mga pasahero sa loob ng Batangas Port. Ang kagandahan po ngayon is na kapag pre-emptive naman tayo, wala naman po tayo stranded ngayon dito sa Port of Batangas. At saka earlier po, napag-sabihan rin po natin yung mga bus companies na wala pong magdala ng mga pasahero rito na magbabiyahe sa barko kasi may stranded na po. Nagpaalaala naman ang PCG sa mga pasaherong pupunta sa Pantalan na maging update sa ilalabas ng abiso upang hindi maantala at hindi ma-stranded sa loob ng Batangas Port. At pinapayuhan din aga ang mga biyahero na sumubaybay sa mga anunsyo din ng Philippine Port Authority Batangas. Kung sakaling itaas nga sa signal number 1 ang probinsya ng Batangas, ay kakanselahin na ang lahat ng biyahe. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Aris Silvestre. Nanalasa ang isang buhawi sa bayan ng Vinzons, Camarines Norte na nagresulta sa pagkasira ng ilang mga bahay. Para sa detalye may report si Brian Baldarahel live. Brian, nasa ilang mga bahay ang napinsala ng buhawi sa Vinzons? Ayon sa mga residente, aabot sa 15 hanggang 20 kabahayan ang isinira ng buhawi sa Barangay Sabang sa bayan ng Vinzons dakong alas 9 kagabi, July 24. Makikita sa mga larawang ito na ipinadala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Camarines Norte ang mga bahay na natanggalan ng bubong dahil sa lakas ng hangin dulot ng buhawi na nanalasa kagabi. Halos padapain din ng buhawi ang mga bahay na gawa lamang sa mga light materials. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng MDRRMO Vinzons ang kabuuang pinsala sa mga ari-arian ng pananalasa ng nasabing buhawi. Kaninang umaga, nagpulong na din ang lokal na pamahalaan ng Vinzons sa posibleng ipadalang tulong sa mga pamilyang nasiraan ng bahay at sa laki din ng pinsala ng buhawi maging sa mga ari-arian ng mga residente sa Barangay Sabang Vinzons. Plano ngayon ng mga otoridad dito sa bayan ng Vinzons na ilagay sa state of calamity ang nasabing barangay para sa mabilisang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, kanina naglabas ng pinakamagong bulletin ang Office of Civil Defense 5
kaugnay sa mga pamilyang inilikas na dahil sa mga pagbahang nararanasan dito sa Bicol Region. Ayon sa ulat ng OCD5, aabot na sa 38 pamilya o may katumbas na 119 na individual ang inilikas na mula sa mga probinsya ng Catanduanes at Camarines Sur dahil pa rin yan sa epekto ng bagyong Egay. Mula dito sa Legazpi, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Pinalitan ni Elon Musk ng X ang iconic logo ng Twitter na ibon. Bahagi ito ng malawakang rebranding sa social media site na inanunsyo ng Twitter owner noong weekend. Narito ang ulat ni Charles Corpus. Binago ng Twitter ang brand at logo nito at ginawang X mula sa popular na Bluebird. Ang bagong puting X na nasa isang black background ang pumalit sa Bluebird na nasa desktop version ng social network. Gayunman, hindi pa lumilitaw sa Twitter mobile app. Ang bagong logo naman ang ipinalit ni Musk sa kanyang profile picture at idinagdag ang X.com sa kanyang Twitter bio. Nais nitong lumikha ng isang super app na tinatawag na X. Ayon kay Musk na binago na ang pangalan ng business sa X Corp, matagal na dapat ginawa ang pagpapalit. Samantala, ikinalungkot naman ng mga netizen ang pagpapalit ng logo ng Twitter. Kabilang na si Martin Grasser, na dinisenyo ang original na logo noong 2012. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matapos ang pansamantalang paghinto sa paghihigpit sa credit sa Estados Unidos nitong buwan ng Hunyo, inaasahang muling itataas ng US Federal Reserve ng 25% ang interest rate sa Miyerkules, July 26. Sa kabila ito ng mga ipinakikitang senyales ng pagbaba ng inflation rate. Layo ng hakbang na magkaroon ng sapat na pagbagal ang daloy ng ekonomiya upang mabawasan ang inflation at maabot ang target na 2% nang hindi magre-resulta ng pagtaas ng unemployment sa US at recession. Ayon naman kay dating Fed Chair Ben Bernanke, ang pagtaas ng interest rates ngayong linggo ay maaaring huling paraan umano ng Central Bank para sa credit tightening campaign nito. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 3, versikulo 17 na nagsasabi, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang po kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.